Samantala, assistance ng AFP sa BARM elections at ang pahayag nito laban sa katiwalian at korupsyon nating pag-uusapan kasama si Colonel Francel Margareth Padilla, ang tagapagsalita naman ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Asik Weng. Magandang tanghali po sa inyong lahat ng taga-subaybay. Okay, Colonel, sa inilabas na pahayag ng AFP laban sa katiwalian at korupsyon, paano ninyo masisiguro na mahigpit na ipatutupad ang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng panunuhol o pabor sa loob ng AFP? Well, Asik Weng, sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, we are very serious sa ating commitment sa zero tolerance policy laban sa korupsyon. Una po, pinalakas po natin at pinalawig po natin ang ating internal mechanisms. May mga designated integrity officers tayo sa ating mga units. Meron po kasi tayong tinatawag na grievance system. By levels po ito, and ang bawat unit at level ng command po natin, meron po tayong officers that are in charge of this. So, ito pong officers na to, they're directly responsible sa pag-monitor po at pag-investigate ng any irregularities po sa kanilang unit. So, dito po, we also encourage ang aming personnel na mag-report po ng corruption without fear po of retaliation. May hotlines po ang AFP, may online monitoring reporting system din po tayo, at may physical suggestion boxes din po tayo sa ating mga major installations natin. And most importantly, Asik Weng, ang leadership po natin with the headed by our Chief of Staff down to our company level po, nakakommit po tayo towards exemplary conduct. We lead by example po. Ito po yung ating pinakamoto na that we live by sa usaping ito. Kung ang leaders po namin ay may integrity, naturally po susunod din ang rank and file. Kay Colonel, ano po yung mga konkretong hakbang na ginagawa ng AFP para matiyak na hindi nagkakaroon ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at syempre sa Code of Conduct ng mga kawani ng AFP? Marami po kaming ginagawang concrete steps sa Asik Weng. We digitalized most of our transactions para po ma-minimize itong personal interactions na pwedeng mag-lead towards corruption. Yung procurement processes naman natin ay transparent din po ngayon through our online portals po. So whatever is the government mandating po, sumusunod po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas dyan. Meron din po tayong mandatory annual integrity seminars para po sa lahat po ng ating personnel. Hindi lang po ito theoretical. Ito po ay practical scenarios na tinuturo po natin para po malaman nila kung paano po mag-handle ng temptation and pressure po. At very important is we coordinate closely with the Commission on Audit sa Ombudsman at other oversight agencies po. Regular po yung audits natin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ginagawa po natin. Hindi po tayo reactive pag may complaint na. So we are proactive po, Asik Weng. So ma'am, ano naman yung magiging kaparusahan sa mga opisyal o kawani ng AFP na mapapatunayang sangkot sa katiwalian? Meron na tayong mga record dati. Ano po ba ang nangyari sa mga isinampang kaso sa kanila? Very clear po ang AFP. Wala po tayong tinatawag na sacred cow pagdating po sa corruption. Whether you are a general or a private, kapag po napatunayan na meron pong katiwalian, the appropriate disciplinary actions will be imposed po. Strictly po ito according to the military justice system. May mga range po yan, Asik Weng, from administrative sanctions, katulad po ng reprimand, suspension, meron po tayong forfeiture of benefits, hanggang sa dismissal po from service. Kapag criminal naman po ang nature ng offense, we will not hesitate po to refer this sa civilian courts para po sa prosecution. Recently lang nga po, may mga officers din po tayo na talaga pong we have implemented this rules and regulations. Wala po tayong favoritism, wala po tayong special treatment. Equal justice po under the law ang principle po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. O kasi mangyayari dyan, kumbaga ipinagpapalit mo yung panghabang buhay mong pensyon kung ikaw ay makasuhan ka mo, di ba? Dahil makakat yung lahat ng kanyang benefits. So paano naman ninyo hinihikayat yung publiko, pati na rin ng inyong miyembro at iba pang stakeholders na makipagtulungan sa AFP sa pag-uulat ng anumang irregularidad?
With this, Asequen mo, we encourage po yung public na maging partners namin in the fight against corruption. Meron po tayong multi-channel reporting system, no? Pwede po tayong mag-text, pwede po tayong mag-email, pwede po tayong tumawag sa hotlines po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, o kaya po mag-report po tayo sa ating mga website where we can report directly to the offices po, no? Meron po tayong mga iba't ibang ahensya, offices that are in charge of this. We also conduct regular community dialogues, no, sa ating mga stakeholders, lalo na po sa mga areas na may major AFP installations po. Dinadala po natin ang message ng corruption, no, na ito po affects not just the military but the entire community na sineserve po natin. So dapat po tulong-tulong din po tayo dito. So paano naman ninyong pinoprotektahan yung identity ng mga magsusumbong? Siyempre, yung kanilang security ay importante din, dahil halimbawa kung ang kanilang isusumbong ay mga matataas na mga opisyal ng AFP. Sabi ko, Ma'am Wem, no, may kanina meron nga po itong levels. So kung hindi po kaya at this level, meron po tayong higher level authorities po to address that with our Grisbad system. Ang key po dito is transparency. We regularly publish po our accomplishments, yung challenges net natin at disciplinary actions po natin na ginagawa po natin, no, para po andan nga po ang tiwala ng ating publiko. Okay, sa kabila naman ng mga hamon, paano ninyo pinananatili ang integridad at tiwalang ng taong bayan sa institusyong AFP? Ma'am, hindi po namin tinatago ang mga problema. We acknowledge them at pinapakita po namin yung ginagawa namin sa lahat para po ma-address itong mga different situations that the AFP addresses, no? So we maintain po ang open communication channels between our media, of course, and a civil society. Nagko-conduct po kami every Tuesday, ma'am. Tomorrow morning, meron na naman po ito, no? We conduct regular press briefings po. We also attend congressional hearings accordingly. Basta po kami po ipinatawag, andyan po ang suporta ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nandiyan din po kami for public forums. Kasi po, ang pananaw namin dyan, Asequen, lahat po yan ay opportunities para po ma-demonstrate namin yung aming commitment sa accountability. Pero ma'am, ang maganda pong inote po natin dito, most importantly po, through our actions dito po sa field, na nandiyan po talaga first hand ang ating mga tiropa, pati po sa disaster response, maging sa territorial defense na napaka, init na usapin sa ngayon, and sa community service po, pinapatunayan po namin na deserving po tayo sa tiwala ng taong bayan. And lumabas po ito, Ma'am Weng, no, sa latest Okta survey, kaya nagpapasalamat po kami sa tiwalang ito. And gagawin po namin ang lahat para hindi po masira. Okay, sa ibang usapin naman, Colonel, ano po yung pangunahing papel ng AFP sa pagbibigay ng seguridad sa darating na halalan sa BARM? Sa BARM elections po, no, ang primary role po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas is to support po, no, ang PNP, which is the lead po in the responsibility sa election security. Andi dito po kami under the COMELEC in this, no. We provide backup security, we provide perimeter defense. Meron po tayo dyan, no, pati po sa pag-transport ng balita, we can conduct checkpoints, no, and perimeter defense nga po sa critical areas. And of course, rapid response capability kapag po may major security threats in different areas. Nandiyan naman po yung mga AFP camps sa paligid po, no. We are not the frontliners during the election day, pero nandiyan po tayo to secure na po itong polls and to be with the PNP under the COMELEC in this po. So bilang preparasyon, kumusta naman ang inyong coordination sa COMELEC, PNP at iba pang ahensya para tiyakin na ligtas at maayos ang halalan sa Oktubre? Asequen, very smooth po ang ating coordination with the COMELEC, the PNP, and other agencies. Meron po tayong Joint Operation Center na in-establish po dito para po sa BARM elections. Daily po, no, na nagko-coordinate po tayo dyan. We share intelligence, we conduct joint patrols. Lahat po yan ongoing na po as of this time, no. We also coordinate po with the local government units at saka yung ating mga traditional leaders po sa BARM, no, para po ma-ensure natin na meron po tayong buy-in at the community level. Election security po ito, no, and hindi lang military o police ang may responsibilidad po dito, dapat po community effort po talaga.
Sa ngayon po ba, Colonel, meron kayong mga tinututukang lugar sa BARM na binabantayan ng mas mahigpit dahil sa posibleng election-related violence? Yes, ma'am. No, may mga areas po talaga na identified po natin as high risk based po no sa historical data at saka current threat assessments po natin. Hindi po pwedeng i-specify natin no ano po ito exactly ang mga locations na ito for of course for operational security reasons, pero assure po natin na may appropriate security measures po tayo na na-deploy na po natin as of this time. We are working closely po with the local peace committee po no at MILF leaders para po ma-ensure natin na maging peaceful po itong conduct ng election sa areas po na traditionally meron din pong mga tensions. So, Colonel, ilan at anong uri ng puwersa ang i-deploy ng AFP sa BARM para sa seguridad ng eleksyon? Ano po ba, sila po ba yung Special Forces, Scout Rangers, tsaka ilang batalyon po ba ang sasagot dito sa BARM o nakakasakop? Yes, ma'am. Basically, ma'am, yung tropa po natin within the vicinity, all on standby po yan for that. But we have adequate personnel that we have already deployed. Hindi po excessive na para po hindi naman maging militarized po itong elections, no? Pero sufficient enough po para ma-address ang legitimate security concerns in certain areas po. Mixed po yan no, ng regular forces natin at mga specialized units natin. Depende po sa na-identify natin na threat level ng specific areas. Meron din po tayong mga quick reaction teams na mobile po at pwedeng-pwede po natin i-deploy agad yan sa areas na biglaan pong mag-e-escalate ang tension if need be po. Okay, Colonel, mensahe niyo lang po sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa BARM at dun sa mga gustong magsumbong kung sakaling may alam silang katiwalian sa AFP. Yes, ma'am, no, sa atin pong mga kababayan, gusto po natin i-assure na ang Armed Forces of the Philippines po are committed na maglingkod po ng may integrity and transparency. Huwag po kayong mag-atubili na mag-report pag may nakita po kayong irregularities. Partners niyo po kami sa pagbabago. Sa BARM elections naman po, confident po kami na magiging peaceful at orderly po ang conduct nito as long as ang ating democratic processes po, we embrace it and let us remain it to be sacred po. Protektahan natin po ito. And of course, wag po nating sayangin ito pong peace na nag-gain natin with the peace process through the years. Ang lahat po ng challenges na hinaharap natin bilang bansa, lagi po ninyong tatandaan na ang AFP po ay nandito po para sa inyo. Service po ang motto namin at pinatunayan na po namin yan at pinapatunayan po namin yan araw-araw. Maraming salamat po no, sa inyong patuloy na pagtiwala po. Happy Heroes Day po sa lahat ng mga bayani. Katuwang niyo po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas at 10 po ng ating mga inaalala po na sakripisyo at heroism po at kabayanihan ng bawat sundalo, airman, sailor at marine at buong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po. Happy National Heroes Day po at maging ating mga reservists po ay ina-acknowledge namin. Patuloy po namin protektahan ang ating soberenya at naririto po kami para po patuloy niyo pong ma-enjoy ang inyong freedom that you are enjoying and be able to sleep peacefully at night po, knowing that your AFP is here for you. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines at Happy National Heroes Day sa lahat ng miyembro ng AFP. Marami pang balita at talakayan. National Heroes.